Chapter 137. Isang narrator ang nagsimulang ipaliwanag ang pinagmulan ng makapangyarihang artifact. Ang The Walled-In World ay isa sa siyam na mythic class weapons na nagmula sa Abyss. Samantala, tuluyang nagkagulo ang hukbo ng mga beastfolk habang patuloy na tumataas ang napakalalaking pader na bumabalot sa buong lugar. Anong impyerno to? Anong nangyayari? Nagpatuloy ang paliwanag ng narrator tungkol sa nakakatakot na kakayahan ng sandata. Kapag na-activate, lumilikha ito ng isang ganap na saradong mundo, na may humigit kumulang 3 kilometro ang lawak, at 4 na kilometro ang taas. Ang sinumang nasa loob ng espasyong ito, ay hindi makakatakas sa anumang paraan, maliban kung pahihintulutan mismo ng gumagamit ng sandata, at ang sinumang nasa labas, ay wala ring paraan upang makialam o makapasok. Nagpatuloy ang narrator, binibigyang diin ng napakalupit na kapangyarihan ng barrier. Kahit papakawalan ko ang buong kapangyarihan ng Genesis class weapon na God Requiem Gengner, hindi pa rin ako makakatakas sa The Walled-In World. Isa itong single-use mythic class item. At dahil isang beses lang ito maaaring gamitin, sapat ang kapangyarihan nito upang kahit isang Genesis class weapon ay walang epekto rito. Samantala, mataas na lumulutang sa himpapawid ang witch habang malamig niyang pinagmamasdan ang hukbo ng mga beastfolk na nakakulong sa ibaba. May halong paghamak ang kanyang boses. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay sayang na sayang ang paggamit ng The Walled-In World sa mga tulad ninyo. Bahagya siyang ngumiti, mas masahol pa ito kaysa sa pagbibigay ng ginto sa mga goblin. Pagkatapos ay naging malamig at mabigat ang kanyang titig. Parang naghahatol na siya ng kanilang kapalaran. Ngunit, nagawa ninyong galitin ang pinakamakapangyarihang nilalang sa kanilang lahat, ang pinagpalang si Lord Light. Nagpatuloy ang witch sa kanyang malamig at walang awang paghatol. Ginawa ninyong bihag ang mga inosente, at ginamit ninyo ang mga tao bilang panangga sa digmaan. Itinulak ninyo sila sa harapan ng labanan, upang magsilbing kanya na sasalo sa kamatayan para sa inyo. Bahagyang yumuko ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang hukbo ng mga beastfolk. Ang mga kasalanan ninyo ay hindi mapapatawad. Naging mabigat ang kanyang boses, tila isang hukom na naghahatol ng pinal na kaparusahan. Bilang kabayaran sa napakalaking kasalanang inyong ginawa, lahat kayo ay mamamatay sa battlefield na ito. Hindi namin tatanggapin ang inyong pagsuko. Ialay ninyo ang inyong mga buhay. Dito at ngayon. Sa ibaba, tuluyang natigilan ng mga beastfolk. Nanlaki ang kanilang mga mata habang hindi sila makapagsalita sa matinding takot at pagkabigla. Nagniningning ang matatalim na mata ng witch habang malamig niyang pinagmamasdan ang mga beastfolk sa ibaba. Walang kahit katiting na awa sa kanyang titig. Sa isang boses na tila naghahatid ng hatol ng kamatayan, ibinaba niya ang kanyang huling utos. Kung nais ninyong makapagbigay man lang ng kaunting ginhawa, sa puso ng pinagpalang si Lord Light, mamatay kayo sa matinding desperasyon at paghihirap. Pagsisihan ninyo ang mismong araw na isinilang kayo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang lobby. Tanging walang awang tingin na lamang ang naiwan. Iyan, ang huli ninyong magagawa. Nagalit ang buong hukbo ng mga beastfolk sa mapanghamak na pahayag ng witch. Galit na galit silang nagsisigaw habang nakatingala sa kanya. Ulol, human witch. Akala mo ba kayang patayin kaming lahat ng 3 lang kayo? Sobrang yabang mo. Pahihirapan ka namin. Hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawang patayin ka na. Lumabas sa unahan ng kanilang pinuno, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Samantalang nanatiling tahimik at walang pakialam ang witch habang nakatingin lamang sa kanila mula sa himpapawid. Itinaas ng pinuno ang kanyang boses. Hoy, buwisit na witch. Minalas ka nang hindi ka tumakas habang may pagkakataon pa. Ibinuka niya ang kanyang mga braso habang mayabang na tumatawa. Anong akala mo? Umasa kaming ang mga tao ang papatay sa'yo? Mga disposable na pain lang sila. Kung nagkataon mang napatay ka nila, edi swerte namin. Yun lang ang silbi nila. May nakababaliw na ngiti sa mukha ng pinuno ng mga beastfolk habang inilalabas niya ang isang kumikinang na orb. Itinaas niya ito sa ere na may buong pagmamalaki. Panahon na, para ilabas ang pinakamalakas naming alas. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamao. At buong lakas na ibinagsak ang orb sa lupa. Nabasag ito sa isang malakas na pagsabog ng liwanag. Kasabay nito, pumalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong battlefield. Lumabas ka, Holy Evil Golem. Biglang yumanig ang buong lupa. Mula sa kailaliman ng battlefield, unti-unting umangat ang isang napakalaki at nakakatakot na nilalang. Napapalibutan ito ng nakakasilaw at misteryosong liwanag habang tuluyang lumilitaw ang dambuhalang anyo nito. Napabuntong hininga sa pagkamangha ang mga beastfolk. Oh, yan ba ang Holy Evil Golem na ginawa mismo ng Demon King sa alamat? Grabe, ang lakas ng itsura niya. Astig talaga si Chief.
Nakakuha siya ng napakalakas na halimaw. Samantala, buong pagmamalaking tumayo ang kanilang pinuno sa harap ng dambuhalang golem. May kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha habang buong yabang niyang sinabi, "Hindi ito ordinaryong golem." Mayabang na itinuro ng chief ang dambuhalang golem na nakatayo sa kanyang likuran. "Ang halimaw na to ay galing mismo sa mga alamat tungkol sa Diyos ang sinasamba ninyong mga tao." Tumawa siya ng may pagmamataas. "Ito ang golem na nilikha ng Demon King para lipulin ang mga bayani." Sa likuran niya, nananatiling nakatindig ang napakalaking Holy Evil Golem na tila naglalabas ng nakakatakot na presensya. Patuloy na nagyabang ang chief. Ginawa ito gamit ang sacred metal. Kaya taglay nito ang kapangyarihan ng holy at evil attributes. Walang epekto rito ang physical attacks. At maging ang magic ay hindi rin ito kayang sugatan. Humalakhak siya ng malakas, kaya ang nagawa lang ng mga bayani noon ay eye-seal ito. Oo, eye-seal lang. Mula sa himpapawid, tahimik na sinuri ni Ellie ang dambuhalang nilalang gamit ang kanyang appraisal skill. Pagkatapos ng ilang sandali, mahinahon siyang nagsalita. Sinasabi nilang isa itong mythical forbidden weapon. Pero ayon sa appraisal ko, level 5,000 golem lang ito. Bahagyan niyang pinagmasdan ng katawan ng halimaw. Totoo ngang mas mataas ang depensa nito laban sa physical at magical attacks kumpara sa ordinaryong golem. Pero hanggang doon lang. Samantala, hindi man lang natitinag ang witch. Mula sa ere, nakatingin lamang siya sa dambuhalang golem na may mapanghamak ng ngiti. May. Mukhang kakaiba ang laruan na dala mo. Marahan siyang natawa bago muling tumingin sa chief. Pero, hindi ba't medyo nakakahiya? Hindi, mas tamang sabihin. Nakakatawa, na isang matandang lalaki ang sobrang tuwang-tuwa. Dahil lang nagdala siya ng laruan sa battlefield? Galit na galit ang chief ng mga beastfolk matapos marinig ang panlalait ng witch. Buong kumpiyansa siyang sumigaw pabalik. "Hindi ako mauuto ng mga bluff mo, buwisit na witch. Halimaw to na galing mismo sa mga alamat. Kahit ang mga legendary heroes. Wala ring nagawa kundi eye-seal lang ito dahil hindi nila kayang talunin." Mariin niyang itinuro ang 3 taong lumulutang sa himpapawid. "Magic lang ang sandata mo. Kahit buong buhay kang umatake. Hinding-hindi mo yan matatalo." May mapanuksong ngisi siyang tumingin sa 2 kasama ng witch. "O ano? Ipapalaban mo ba dyan ng poging lalaki at ang batang kasama mo?" Humalakhak siya ng malakas. Wala ring mangyayari. Pagpipira-pirasuhin lang sila ng Holy Evil Golem. Pagkatapos ay mayabang niyang ibinuka ang kanyang mga braso. "Kung balak niyo nang sumuko, ngayon na ang tamang oras. Ayaw niyo namang maging giniling na karne, di ba?" May mapang-asar ng ngiti siyang idinagdag. "Pero kung gusto niyong sumuko, ibalik niyo muna ang mga taong pinatakas niyo." Napangiti ng baliw ang chief ng mga beastfolk habang walang pag-aalinlangang inilalahad ang kanyang malupit na plano. "Papatayin namin silang lahat, bilang parusa sa pagtakas nila." Lalong lumalim ang kanyang nakakasuklam ng ngisi. "Uunahin naming patayin ang mga bihag sa harap ng mga alipin. Para ipakita sa kanila ang kapalit ng pagsuway. Pagkatapos, pahihirapan namin sila hanggang sa pagsisihan nilang sinuwi nila ang mga nakatataas. At saka namin papatayin ang bawat isa sa kanila. Walang matitirang buhay." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng witch. Puno ng matinding pagkasuklam ang kanyang mukha habang malamig niyang tinitigan ang chief. "Tunay ngang, napakarumi ng pagkatao mo. Wala ka man lang kahit kay-titing na dignidad." Pagkatapos ay casual niyang itinuro ang dambuhalang Holy Evil Golem sa likuran nito. "Kung gayon, naniniwala kang ang puppet na yan ang magiging susi sa inyong tagumpay?" Nanlaki ang mga mata ng witch habang may banayad ng ngiti sa kanyang labi. Casual niyang iniunat ang isang kamay, waring inaanyayahan ang kanyang mga kalaban. Sa nakakakilabot na kalmadong boses, sinabi niya, "Ako mismo ang dudurog. Sa kumpiyansa ninyo." Bahagya niyang ikinumpas ang kanyang kamay. "Kaya, halika na, subukan niyo akong atakihin." Nagngisi ang chief ng mga beastfolk, puno ng yabang at kumpiyansa. "Tanga kang human witch. Pagpipira-pirasuhin ka namin." Dramatikong itinuro ng chief ang witch at ang kanyang mga kasama. Buong lakas niyang ibinigay ang utos sa dambuhalang nilalang. "Lumusab ka, Holy Evil Golem. Durugin mo ang witch." At ang mga alipor race niya. Agad na tumugon ang Holy Evil Golem. Biglang nagningning ang nag-iisa nitong mata sa isang nakakasilaw na liwanag. Unti-unting nagsimulang umipa ng napakalaking enerhiya sa katawan nito. Handa ng pakawalan ng nakakatakot nitong kapangyarihan. Umalingaw-ngaw sa buong battlefield ang nakabibinging dagandong ng Holy Evil Golem habang naghahanda itong umatake. Tahimik na pinagmasdan ni Chaos ang dambuhalang nilalang. Pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita. "Mukhang napakataas nga ng anti-magic defense nito. Gusto mo bang ako na ang bahala rito?"
Marahang ipinikit ng witch ang kanyang mga mata. May kumpiyansa siyang umiling. Hindi na kailangan. Ang anti-magic defense nito ay halos walang halaga para sa akin. Bahagya siyang ngumiti. At higit sa lahat, sa isang mabilis na galaw, binuksan ng witch ang kanyang grimoire. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At ngayong nakakulong tayo sa isang hiwalay na espasyo, na hindi makaapekto sa mundo sa labas. Marahan niyang itinutok ang dalawang daliri sa kanyang kalaban habang patuloy na nag-iipon ng enerhiya ang dambuhalang Holy Evil Golem sa kanyang harapan. Ito ang perpektong pagkakataon. Bahagyang tumalim ang kanyang tingin. Upang gamitin ang isang attack magic na sa normal na sitwasyon ay halos imposibleng gamitin. Sa isang iglap, nagliyab ang mapuputing hiwa ng napakalakas na enerhiya sa buong battlefield. Bago pa man makagalaw ang Holy Evil Golem, tinamaan na ito ng sunod-sunod na hiwa. Sa loob lamang ng isang kisap mata, ang dambuhalang nilalang na ipinagmamalaki ng Beastfolk ay naputol sa maraming malilinis na bahagi. Wala man lang itong nagawang lumaban o makapagpakawala ng kahit isang pag-atake. Ang malamat na Holy Evil Golem ay tuluyang nagkawatak-watak sa harap ng lahat. Sa isang malamig at walang emosyong tinig, binigkas ng witch ang pangalan ng kanyang spell. Dimensional Severance. Sa mismong sandaling iyon, mismong kalawakan ng tila napunit. Ang espasyo sa paligid ay nahati sa napakaraming matutulis na hiwa. Isa-isang bumagsak at nagkadurog-durog ang malalaking blok ng bato at bakal. Ang malamat na sandatang ipinagmamalaki ng mga Beastfolk ay naging mga piraso ng guho sa loob lamang ng ilang segundo. Sa ibaba, tuluyang natulala ang buong hukbo. Nanlaki ang kanilang mga mata habang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nanlaki ang mga mata ng witch habang muli niyang iniunat ang kanyang kamay. Sa malamig at makapangyarihang tinig, binigkas niya ang kasunod na spell. Gravity World. Connect to the Underworld. Sa isang iglap, isang napakalaking umiikot na puwersa ng madilim na gravity ang sumabog sa himpapawid. Parang isang higanteng black hole ang nabuo na agad humigop sa lahat ng nagkalat na piraso ng Holy Evil Golem. Mga tipak ng bato, bakal, at durog na bahagi ng maalamat na nilalang. Lahat ay walang awang hinayla papasok. Unti-unti silang nadorog sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng gravity. Hanggang sa magsama-sama bilang isang napakasiksik na bola ng pagkawasak na nakalutang sa itaas ng natatarantang hukbo ng mga Beastfolk. Ang napakasiksik na gravity sphere ay nagsimulang lalo pang lumiit, habang patuloy itong kinukumpres ng napakalakas na puwersa. Ang mga labi ng Holy Evil Golem ay unti-unting nadudurog sa loob nito. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging dagandong sa buong battlefield. Pagkatapos, sa isang huling bugso ng napakalakas na gravity, biglang gumuho paloob ang buong sphere. Sa isang iglap, sumabog ang napakalaking puwersa sa lahat ng direksyon. Ang natitirang mga piraso ng maalamat na Holy Evil Golem ay tuluyang nadurog, nawasak, at naglaho na parang hindi ito kailanman umiral. Wala ni isang bakas ng maalamat na halimaw ang natira. Unti-unting hamupa ang alikabok sa buong battlefield. Nang lumino ang paligid, wala nang anumang bakas ng Holy Evil Golem. Tahimik ang buong lugar. Samantala, nanatiling nakatayo ang chief ng mga Beastfolk at ang kanyang mga tauhan. Nakatulala sila, nanginginig ang kanilang mga katawan habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa kabilang banda, marahang ipinatong ng witch ang dalawang kamay sa kanyang pisngi, kunwaring nahihiya. Ay nako, sinabi ko pa namang dudurugin ko lang ito. Sandali siyang tumingin sa lugar kung saan dating nakatayo ang golem. Pagkatapos ay napabuntong hininga na may mapaglarong ngiti. Pero mukhang, tuluyan ko itong binura sa pag-iral. Bahagya siyang napangiti. Nako, ang laki ng naging sablay ko. Bahagyang namula ang witch habang tinatakpan ng kanyang bibig, kunwari nahihiya sa sarili. May mapaglarong ngiti sa kanyang lobby habang banayad niyang sinisisi ang sarili. Medyo, napasobra yata ako. Marahan siyang napailing bago nakangiting bomb ulong. Nakakahiya naman.